Maniniwala ka ba naman na hindi sila nag-uusap? Mm. Nagkakasama sila sa rally, nagkakasama sila sa Davao, no? Tapos yung ganyang kahalagang usapin ay hindi nila pinag-uusapan. Come on, no? Sabi nga namin lagi ni Michael, we weren't born yesterday, no? Oo. 'Di ba? So parang nung nagtawag ng resign call si Mayor Baste. Naalala mo nung Davao rally, sabi niya President Marcos resign. Anong sabi ni Sara? Hindi kami nag-usap ni Baste. So hindi siya bago eh. Lagi yun ang kanyang excuse, di ba? Hindi kami nag-usap, no? Etc. etc. Kaya hindi ako magugulat kung yan ay magiging totoo. Pero maganda rin yan, no? Duterte. Dahil by that time ay lumabas na yung international warrant. By that time ay pugante na si President ex-President Duterte, Digong. At hindi lamang sa human trafficking, crimes against humanity. So, baka hindi alam ni Vice President Sara o ni Secretary Panelo, tatama yan kay Vice President Sara. Di ba? Maapektuhan siya. Na yung kanyang running mate ay pugante na may crime against humanity. Di ba? Kaya sa akin, hindi ko tinitignan yan na negatibo. Tinitignan ko na positibo yan para sa bansa. No, na talagang ma-expose. Katulad nung ginawa ni Vice President Sara, in-expose niya yung sarili niya kapag suporta kay Kibuloy. Di ba? Kapag punta sa rally kay Kibuloy, yung Secretary of Education na pinapangalagaan dapat yung ating mga kabataan, no, ay sinuportahan yung isang akusado ng human trafficking sa children. Yung akusado ng rape sa mga minors. No? In-expose na yung kanyang sarili. Parang hinampas mo yung sarili mo ng bato, no? Yun yung kaya hindi ko nakikita na yan ay negatibo para sa bansa. Para ma-expose na talaga. Ano ba talaga itong kanilang proyekto? No? Pero hindi ako maniniwala, Gina, na hindi nila yan pinag-usapan.